Hello, good morning mga palangga. Ayan, para akong bagong panganak. Para akong baby. So, anyway, ang kapalaran ko na naman today ay biglang naglaho. Okay, naglaho ang aking kapalaran. So, ayan, may kausap ako. Nandito ako ngayon sa tire shop. Nasa America's Tire Shop ako today. Somewhere here in California. Alright. Ano ba nangyari sa buhay ko? So, supposedly, pupunta kami sa Manila Zoo. Sa Los Angeles Zoo today. Kasama yung aking apo. Inaan ko lang kasi nasa office. Nasa opisina ako. May mga waiting dito at baka may kalaban. Parang baby doll ako dyan. So, mga palangga, dahil na-stress ang beauty ko today. Nagda-drive na ako papunta sa aking apo. Alright, nagda-drive dahil nagplano na kami. Buti lang hindi ako nakapag-book ng ticket online. 4 kami pupunta sa Manila Zoo. Yeah, the last time na pinuntahan kong zoo yata, Manila Zoo. A long time ago. So, yun, na flat yung tire ko. At, ay nako, nagulat na lang ako yung dashboard ko umilaw. Tapos, sinako ko lang. Yung dashboard ko umilaw. Tapos biglang naging 4 na lang yung tire. So, kinabahan ng beauty ko kasi nag-sway yung yung aking car. Sabi ko, oh my God. So, tumigil ako ng bonggang-bongga. At, ayun, may nagpako sa kotse ko. May kalaban. May kalaban ng bayan. Pinakuan yung sasakyan ko. May nakata silang nail. At, actually, kapapalit ko lang ng gulong ng sasakyan ko eh. I spent like almost $800 couple of months ago sa lahat ng tire kasi para wala nang gulo. Pinalitan ko na lahat. Ayun, siguro less than ilang buwan lang may naglagay ng pako. Siguro naglagay ng pako, yung ahas. Yung ahas, o kaya naman mga kalaban ng bayan. Hello, Diwal pangalan. How are you palangga? So nakaka-stress, no? So, yung anak ko tawag ng tawag. Mama, nasaan ka na? Sabi mo, nangako ka na naman. Ganyan-ganyan. Papunta tayo ng Manila. So, nag-aantay na kami. Nakabihis na kami. Chuchuchuchung. Ganyan. Binubulyawan ako ng anak ko. Sabi ko, cool down, anak. Sabi ko nang ganon. Nandito ako sa gitna ng kalye. Nasa freeway ako. So, actually, ano ba dapat pag-usapan natin? Yung tungkol sa, yung mga isnaberang mga celebrity, di ba? But anyway, buhay ko muna. So, kasi nasistress ako, mga palangga, dahil nga, kapalit ko lang ng gulong, tapos na flat, tapos tumawag ako ng insurance company na pinalitan, di ba, roadside assistance. Wala naman bayad yun kasi kasama na sa insurance ko. So, pinalitan, but since kinakabakabahan ako, baka sumabog na naman yung spare tire, hindi ako makapag-drive ng bilis sa freeway. Pag nagda-drive pa naman ako, kala mo, kaskaser. So, duman ako sa tire company, American Tire, para hindi na vulcanize eh. Sabi ko, marirepair pa daw. Sabi, hindi, palitan mo na lang. So, ayun, nagsunog na naman ang lola ng tumataginting na $218 sa isang gulong. Ganun ba sa atin yung price? So anyway, mapunta na tayo sa andito pa rin yung emotion ko, yung stress ko sa nangyari sa pag-flat tire ko. Then, let's move on. Let's talk about yung mga celebrity na, ang tawag dito, na mga nang-i-snag ng kanilang mga fan. Ano ba yung comment ko doon? Ng kanilang mga fans. Okay? Ang comment ko doon, mga palangga, kasi syempre feeling celebrity ako today. Ang sabi. May nag-send dito sa akin eh. So, okay, tignan natin ha. Okay. Tignan natin, may nag-send na hitad tungkol dito sa eksenang ito. Ang tatandaan ko, mga palangga, dahil waiting ako sa pagpapalit ng gulong. Jadi magtsikahan tayo. Happy Friday here in California. So, di ba may mga mga volleyball players from Cebu yata sila na yung mga fans nila, nagpa-autograph ba yun? Or binabati sila, dead ma sila, ganyan-ganyan. Tapos may mga sumasakay din ng mga artista. At ito yung pangalan is Nadine Lustre. Actually, hindi ko nakilala itong mga batang ito kasi nilisan ko ng Pilipinas. Hindi na ako nanonood ng mga kalandian ng mga batang ito. So, nandoon pa rin ako sa mga veteranong artistang magagaling. Alright. Sabi niya,
I was never the type to say hi to everyone or smile to everyone. I never had the feeling of responsibility when it comes to saying hi to everyone. It's not our responsibility to acknowledge everyone or to please everyone. Our responsibility is to give entertainment, and that is not part of it. You know what? Ito mga tao, mga artista man to, basketball player na ito, yan ang hirap sa inyo eh. Pag nabigyan kayo ng konting fame o malaking fame, akala nyo above of everyone na kayo. Mga palangga, ang ingay naman ito, kanina pa ako nang gigigil dito, papatirin, charing lang. So anyway, una, ang komento ko dito sa mga volleyballista, mga volleyball players na mga bata, nakita ko yung video. Hindi naman dahil masama ang pakiramdam mo or what, ganyan. Bastos talaga. Mayayabang na talaga sila. Ano ba naman yung hello po or hi, that's it. Pero dito mo makikita na napakayabang, yun pa nga lang ang narating nila. So how much more kung nakarating na sila sa tuktok ng bundok ng Tralala, how much more yung kanilang feeling kayabangan or feeling akala mo kung sino na mga kasikatan. At no matter what, kahit gaano ka kasikat sa mundong ito, hindi mo naman hindi mo naman kailangan talagang i-please ang lahat. Pero they are your fans. Ano ba naman yung hello? Kahit na masama pakiramdam mo, hello ka lang na gano'n. Hindi ka naman hinaharas ng mga, mga fans mo. So, by just reading, their attitude or observing it, mga bata pa lang, mga tekalo na ba? Hambugon, di ba? Sa Bisaya, hambog man. So, yung nakikita ko, marami talagang ganito mga nilalang sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. So, ang dami sumakay ng iba, tama naman daw yung ginawa nila, chuchu-chuchu. Tapos sumakay itong lustre na ito na hindi daw niya obligasyon. Sabi niya dito, it's not our responsibility to acknowledge everyone. Hindi mo naman siya i-acknowledge yung everyone. Maging tao ka lang. Diba? Maging tao ka lang or hi, hello. Talagang minsan hindi mo talaga mapapansin sa sobrang daming tao. Kasi naman ako bilang isang vlogger, naranasan ko naman ito palangga. Pag ako nag-i-event, talagang bonggang-bongga kahit sumasakit na yung paa ko. Kasi alam ko, they're there for you. They're there kasi love ka nila. They're there kasi believe sila sa'yo. They're there kasi sinusuportahan ka nila no matter what, kung anong ginagawa mo. So ano ba naman yung konting ngiti na hi? Diba? Pero ako hindi lang hi ang ngiti ang ginagawa ko. Niyayakap ko ng bonggang-bongga. Kasi I feel like pareho lang kami. Yung mga taong humahanga sa'yo, yung mga taong randomly na hindi mo kilala. Ako lang to. Pag nakikita ko sila, basta wala lang gagawin sa aking masama, I feel like long lost friends ko sila, long lost relatives, mga ganun. Well, ano ma-expect natin? Itong mga hitad na itong mga artista. Kaya wala akong bilib sa mga artista talaga na mga hitad eh. Mabuti pa nga yung mga sikat na artista kung makachikahan mababait. Baka naingayan na sila sa akin. Teka nga. Naingayan na ba sila? Mukhang mababait naman yung lalaki dito kanina. So anyway, yun, alam niyo ako mga palangga, siyempre mag-feeling-feelingan ng lola ninyo, no? Hindi naman feeling-feelingan. Kapag pumunta ako sa kahit saan, may nakaka-recognize sa akin. Di ba kinuwento ko nga sa inyo nung nung nag-cruise kami, saan ba kami pumunta? Sa Bahamas. May moment naman talaga na ayaw mo makipagtsikahan. May moment talaga na you're not into it kasi maaring hindi maganda yung mood mo, hindi maganda pakaramdam mo, o may iniisip kang something. Eto ako, chika ko sa inyo, mapapanood to ni Madam. Taga-Canada siya. May number siya sa akin. Ano nangyari mga palangga? Sa cruise, nanood kami ng show. Yan sabi ng jowers ko, ng kasama ko. Sabi niya, nakatingin sa'yo yung mga Pilipina, gano'n yung grupo ng mga Pilipino. Sabi niya na gano'n, sabi niya, ayun, sabi ko, iwasan na lang natin kasi parang wala akong samod makipagtsikahan ngayon. O, ito na nga, so nagtago, ganyan, chuchu, nagtago ang hitad ng lola mo. So, pauwi na kami, paakyat kami sa cabin namin.
Sabi ko, kukuha muna ako ng water sa bar at pag-iisasang shot ako ng not shot, order ako ng margarita bago matulog, bla bla bla. So sa katatago ko, pagpunta ko sa bar, nandoon yung naghahanap sa akin. So ang ending, sabi niya, ay Marley ka. Sabi ko, hello po. Diyos ko po, pinagtataguan ko kayo kanina pa dahil parang hindi ako feeling beautiful today. Ganon-ganon na lang. Tapos sabi niya, ano gusto mo? Ganyan, anything. Umorder ka, margarita, tequila, wine, whatever. Order what you want, sabi ko sa akin. Naku, hindi na. Sabi ko, kasi mayroon naman akong card. May card naman yun pag nagkukurus ka. Tsaka, it's only one glass of margarita or what. Ang kulit-kulit talaga ni Madam, taga Canada. Pangalan ni Madam, nandyan sa number ko. Hindi na, sabi niya, sagot ko na, sige na umorder ka kahit ano. So yun yung chika. So yakapan kami, picturean, ganun-ganun. Hindi ko naman kilala yung mga tao yun. Pero alam ko na love nila ako. Madam, thank you so much. May business sila sa Canada. I will message you soon. Tapos yun ang mga chika. Hindi porket artista na kayo, kaya kala ninyo, yabang-yabang ninyo. Diba? Hindi na kayo mamamansin ng fans. Okay lang yan. Kahit nagganon-ganon, hello po. Chuchu-chuchu. Akala nyo naman nakatungtong na kayo sa tugatog ng ng langit. Akala nyo hindi na kayo untouchable na kayo. Hindi na kayo tao. Parang akala nyo mga Jejemon na kayo. So anyway, ay nako mga hitad. Malamig dito. Ay may nagbigay ng Starry Night. Ayan, si Palangga. Ano ba? Ay, ba't ganyan? Oh my God. Ba't nagbaliktad? What the heck? Okay. Ayan, pag pinindot ko yung star Palangga, nagbaliktad. So, yun yung chika na... Shit, sumisigaw na naman ako. Nakatingin na yung babae sa akin. Inaan ko rin boses ko. So, ngayon, mga Palangga, pogi ni Lolo. Nagpa-cute muna. So, anyway, na-interrupt tuloy ako. So, anyway, mga Palangga, itong kayong mga artista, kung hindi dahil sa mga fans ninyo, walang bumibili ng produkto ninyo, di ba? Kaya wag niyo na bilhin yung mga produkto ng nus-lustre na yan kung meron man. Napakayabang ninyo na hindi niyo obligasyon. Totoo naman na hindi niyo obligasyon. At sabi nga nila, you cannot please the whole world. Pero pag nakita mo na yung fans mo na hindi naman nakakatakot yung approach, or kasi may mga fans talaga na haharasin ka. Like ako noong 2018 na nagpanggap na, oh Marley ka, I like you Marley ka, follower mo ko. Yung pala, mga rebelding komunistang NPA. Nagpaplano na pala sila sa likod namin, nasa restaurant kami dito sa LA, na para guluhin yung party namin. So, ginulo nga nila, di ba? Nakita nyo naman, nag-viral yun noong 2018. Ginulo nila yung yung party namin. So, as long as hindi mo naman nakikita na yung mga fans na hindi naman aggressive, you just say hi, hello, ganyan-ganyan. Kaya mga Palangga, sa akin na lang kayo magpa-cute at magyayakapan tayo. Magkakapi pa tayo, magiinuman pa tayong bonggang-bongga. Kasi, you know what? Fame, ko po. Wala namang nagbago sa buhay. Ako kahit pa paano may konting fame tayo, pero wala naman nabago sa buhay ko sa fame. Tao pa rin naman ako. You know, when I see someone na nakakalala sa akin, I don't feel like na angat ako sa kanila. Diba? I feel like magkaibigan lang kami, or dati kong kapitbahay, dati kong kaklase, mga ganyan. So, yun dapat yung ginagawa ninyo. Akala ninyo kung sino-sino na kayo. Pero you know what? May mga artista akong na-meet sa event. Diyan sa Pilipinas, o mga tycoon, nakita nyo naman yung mga kasama ko. Mas friendly pa nga sila mga mayayaman, mga artista dyan iba, kung hindi pa magpa one night stand ng 3 million, sabi ni yung mga Miss Universe, di ba? May mga ganong issue. One night stand, 3 million, tapos kung maka-arte, akala mo, kalinis-linisan ng pristine ang alindog, hindi naman. I'm just saying, di ba? You ask yourself, sino ka ba dati? Ano ka ba? Tao ka ba? O ano ngayon kung may pera ka ngayon? O ano ngayon kung nakakabili ka na ng mga designers chuchu? Yan ba ang passport para maging bastos sa kapwa-tao mo? Oh, di ba? Hindi ganun yung well, iba-iba tayo. May mga individualities tayo. Pero para lang sa akin, kahit ano pang fame ang narating mo Palangga, kahit nasakop mo na ang ibang planeta, stay humble.
Stay humble, palangga. Mamahalin ka ng bayan, believe me. Mamahalin ka ng tao pag genuine yung feelings mo towards them. Kasi mararamdaman niya ng tao eh. Na pag kumakaway-kaway ka, yung iba dyan, hello, tapos irap-irap ng gano'n. Ano ba yan? Kadiri, chuchu-chucho. May mga gano'n kayo eh. Mga artista, ano ba yan? Ano ba pinagkaiba nyo sa amin? Maliban sa yung iba sa inyo, nag-one night stand ng 3 million sa mga gurangtot dyan. Oh, ano ba? Yan ba yung advantage ninyo? Buti sana kung kalinis-linisan kayong lahat. Ayan, tuloy, nag-flat tire pa tuloy. Naplatan kasi ako ng sasakyan, di tuloy, nagkaroon ako ng chance na mamboljak dito sa mga hitad na ito. Yeah, just be a human being. Yun lang ang kalakaran sa buhay. No matter what, anong narating mo, maging tao ka sa kapwa-tao mo. But definitely, hindi ka magiging tao sa kapwa-tao mo kung ang bloodline mo ipinanganak ang demonyo talaga. Yun lang yun. Kasi, ano pa ba ang gusto natin sa mundong ito? Sa mga artista, maliban sa nakuha nyo na fame, financial status ninyo, what else? Mahirap ba talaga magpakatao? Minsan nagtatanong ako kahit yung mga politiko eh. Mahirap ba talaga magpakatao na maging mabait sa kapwa-tao? Mahirap bang gawin maging friendly ka? Para sa akin, Diyos ko, yun ang pinaka-the best thing in life na gusto kong gawin. You know what? Nung bago pa lang ako sa Amerika, Pangapalanga, lahat ng Pilipino na makita ako, bagong-bago pa lang ako, fresh na fresh, amoy Pilipinas ako. Lahat ng paglabas ko pa lang sa, pagtungtong ko pa lang sa eroplano actually, o pagpasok ko pa lang sa Los Angeles, pag nakakita ako ng Pilipino, oy ate, Pilipina ka? Tapos chika ka agad. As every single day of my life, may nakasabay ako sa bus, nakasabay ako sa restaurant, kahit saan. Pag nakakita ako ng Pilipino, chinichika ako, wala akong pakialam. Diba? Kung hindi niya ako kakausapin, kakalabitin ko pa. Ate, Pinay ka. Uy, magchika naman tayo. Especially nung ako palang mag-isa dito. Siyempre, gusto mo nang kausap. Minsan, you know what? Mga kakilala ko mga Pilipino, nagkita lang kami sa restaurant, tapos magkakayayaan kami. Tara, ate, magkape ka. Wala akong kausapin mo ko. Magchikahan tayo ng buhay. So, ganun ako. I'm still, well, right now, kahit pa paano may nakakilala sa akin, pag mga ganun, chika boom talaga. So, I think, mga palangga, kaya minsan, yung advocacy ko sa buhay, na sana yung maging tao, yung lahat ng tao, especially politiko ka man, artista ka man, o ordinaryo ka, you have to be humble, pag Digimon ka, be yourself as Digimon. Para maging human being ka sa kapwa mo. If you can help them a little bit, extend your help. Extra mile. Give respect. Napakasimpleng pamantayan sa buhay ng tao. Hindi porket artista ka, dead na ako, artista ako, or vlogger ka, excuse me, may tanning ako, scammer ako, mga ganon. Anyway, life is so beautiful, ha? So, ayan, ito yung binayaran ko. Yeah, 218.25. Ayan, 218.25 para lang sa isang gulong. Ayan, imagine nyo, na-hold up ako today. Anyway, ayoko na mag-ingay kasi may kausap din yung babae. I just wanna say hi to you guys. I love you. This is your Lola Maharlika na always maganda. Bye. Mwah.